Nang malaman namin ang tungkol sa abandonadong kastilyong ito, ay hindi na nagdalawang isip ang aming grupo na ito ay puntahan. Ito ay naitayo sa harap ng malawak na karagatan. Anong misteryong kababalaghan kaya ang nababalot dito? Kaya naman ang Team North Luzon Phantom ay hindi matatakot na puntahan ang lugar na sinasabi nilang kastilyo ng kababalaghan. Maliwanag pa nga nang marating namin ito. Pero bago nga namin masilayan ng malapitan, ay mahabang lakarin pa nga sa gilid ng dagat ang dinaanan namin. Pag-akyat namin, dito ay tumambad sa amin ang isang magandang istruktura na kung titignan ay parang isang kastilyo. Ngunit sa isang banda ay may kakaibang pakiramdam kaming sa idnadama. Sura pa lang ng lugar, malayo sa kabahayan at nasa harap ng malawak na dagat, iba talaga ang hatid na pakiramdam nito sa kahit na sino. So guys, sa tabi ng ito yung abandoned castle. Dito, hindi kalayuan sa abandoned castle. May napansin ako, ayan hindi natin alam kung abandoned din ito. Sobrang lakas ng hangin. So try nating silipin kung ito ba ay abandonado din. Puntahan natin. Lakas ng hangin. Tapos ito pupuntahan natin. Ganda ng dagat. Wow, dagat. Grabe ang layo niya guys, yung talagang maraming kabahayan, lalakarin mo papasok dito. So yung way, papunta dito, wala ka talagang mga madadaan ng mga kabahayan. Ito, pakita ko sa inyo guys. Ito, hindi ko lang kasi alam kung kung abandoned lang. Pero try lang nating tumaan. Mukhang maganda pa naman, mukhang may nagme-maintain naman. Mukhang hindi naman siya abandoned kasi maganda yung daanan niya. At saka may bakod guys. Ayan sa may pinaka-entrance niya ay may bakod. Ayan, nabakuran siya. Tsaka malinis yung daanan niya. May nagme-maintain. Ito ang main entrance ng area na to. Itong abandoned castle. So kung mapapansin niyo sira na rin, iba. Ayan, dahil sa katagalan. At syempre nasa tabi ng dagat, malakas ang hangin. At siguro pag pag high tide, baka umaabot pa dito yung tubig. So ayan. Guys, maluwang yung area ditong abandoned castle. So mapapansin niyo yung haba po ng kanyang frontage. Ayan, hanggang dito pa yan Ayan. Sa kabila. Ayan. Yan ang frontage niya. At sa harapan po ng abandoned castle is malawak na karagatan. Ayan, napakaganda po. Ang ganda.
At dito nga sa loob, kapansin-pansin ang mga nagkalat na mga maliliit na bato at mga basag na salamin. Basag na lahat yan, guys. Ayan. Hindi mo masabi kung sinadya pang binasag yan o nabasag dahil sa hampas ng hangin. Ayan, oh. As in, walang pinalagpas. Lahat basag. Ayan. Ganun din yan sa... Yung mga bato na yan, ang galing yan dito sa may pinaka-ceiling. Ayan. Hindi natin alam kung ano nakakatago. Nakabato yan eh. Tapos malaglag. Semento, no? Semento. Kasi dami ko naglag eh. Ayan, dito sa... Nasa flooring na sila. Oh. Para na silang natutuklap eh. Anytime babagsak. Grabe guys, ang dami talagang basag na bubog. Galing yan sa sa bintana. Sobrang lakas ng hangin. Okay. So ito is another door pala. Entrance din siya. Marami namang pintuan dito. Tapos dito sa side niya is medyo nag-aalangan pa tayong umakyat dito dahil hindi natin sigurado kung matibay pa ba. Kaya sa mga gaya namin na mahilig pumunta sa mga ganitong klaseng abandonadong lugar ay lagi tayong mag-iingat dahil hindi natin sigurado kung matibay pa ba ang mga structures or parts ng abandonadong lugar or building na pupuntahan natin. Iba din ang naging pakiramdam ko dito sa second floor. Guys, dito sa second floor, medyo nakakatakot tumapak sa flooring niya kasi hindi natin alam kung matibay pa ba ito. Diba? May CR din dito, bathroom. Dito rin talaga nanggaling yung mga basag na bubog na kumalat buong sa baba hanggang dito sa loob. Ayan. Nabandalize na rin yung wall niya. Ayan, sa mga siguro sa mga pupunta dito na walang magawa. So dito kailangan nila mag-ingat. Ito medyo okay pa yung flooring niya. So guys, nandito tayo ngayon sa second floor. Medyo malakas pa rin talaga yung hangin. So dito, matatanaw mo talaga yung ganda. Tignan nyo guys. Ayan, mula dito sa second floor, ito yung matatanaw nyo. Napakaganda. Guys, meron pa siyang pinaka-third floor. Akit naman tayo dito ngayon. Sa pinaka-third floor niya. Ito na. Ito na yung rooftop. Okay? Ito sa rooftop. Castle na castle talaga. Guys, so ito, yung flooring dito sa may rooftop niya,
umulbo na tong gitna. Ay, ito mismo. Ayan o, gumanon na siya yung parabang lumobo. So, pag tinapakan mo siya, ayan o, iba na yung tunog niya. So, mag-iingat po kayo ha, sa mga magbabalak pumunta dito sa abandoned castle. Wag na wag po kayong basta-bastang tatapak dito sa may flooring, lalo na po dito sa rooftop. Kasi delikado po, ayan, delikado siya. So, gilid-gilid lang muna tayo. Diyan pa ako umapak kanina. So, sa mga gilid lang muna tayo. Hinintay nga lang ng grupo na dumilim at saka kami mag-i-explore ulit at dito nga namin gagawin ang investigation. Mas 12 yan. So, I think na this is the right time, perfect time. May halong kaba dahil hindi nga namin alam kung ano ang pwede namin ma-encounter sa mga oras na ito. Pero ganun pa man, buo ang loob namin na tapusin ang exploration at mag-imbestiga sa lugar na ito. Habang papasok na tayo dito, nakarinig ako ng kakaibang ingay na nanggagaling dito sa unang kwarto. Dahan-dahan nga natin itong pinuntahan at ito ang aking saksihan. Ang daming paligid. Namahaya na talaga mga paligid dito. Maraming paniki na pala ang dito ay naninirahan. Sinubukan naman namin akyatin ulit ang second floor at doon ay magsagawa ulit ng investigation. At sa aming pag-akyat ay mayroon kaming naamoy na kakaiba. Ang bulaklak. Init. Sige, saan ka na ulo? Saan ka na ulo? Oh, siya. Ay, nabira. Tapos ko. Hindi, atas na yun. Mas na ilang. At dito na nga kami naka-experience ng mga kakaiba. Doon sa may parang hallway, may naramdaman ako doon. Tapos biglang yung GoPro ko nagano siya, nag-file error. Dito may daan dito mo. Meron dito. Oo, paikot dyan. Habang iniikot ko, pagkapasok ko doon may naramdaman ako. Tapos biglang nag-file error. Kumbaga nag-corrupt. Hindi siya na-save. Kukuhanan ko sana ng cellphone para makita yung file error. Biglang nag-open na naman. Kasi baka mahina yung audio ko. Ayun lang. Full charge naman yung battery, yung yung mic ko. Nagtaka ako pagdating dito, hindi na gumagana. Niready mo yun eh. Hindi siya gumagana. Nag-save yung wala din. Ito pa rin ang gulong. Hindi nag-save. Wala pag-ikot ko dyan hanggang doon. Hindi nag-save. Hindi ako naman. Kung ba natin? Yun na. Dito daw. Nag-iba yung pakiramdam ni ano. Hindi talaga. Sige na din sa shade na. So dito sa part ko, medyo matubig na siya kasi open yung bubong dito eh. Ayan eh. So, yun, nagpunta daw dito si Kadalog. Namatay yung niya, camera niya. Matubig. Yan,
Bakit sila kung dito na stock nila? Dahan-dahan ha. Ito yung ano, yung pumapatak sa baba. Grabe. Grabe. Kaya ikaw, ano masasabi mo? Masasabi ko naman dito sa lugar na to, nung dumating kami ng umaga, bali wala totally nararamdaman. At syempre, may mga kilabot tayong nararamdaman ngayon pero hindi natin agad pwedeng i-validate yun na oo kasi nasa tabi tayo ng dagat at yung mga hangin kasi pag umampas sa tao yun, nag-create ng goosebumps. Pero tingnan natin kung merong masasagap yung EMF natin sa pag-i-investigate. At walang tatakbo. Walang tatakbo syempre. Walang tatakbo. Akma-akmang takbo lang. Yung ano lang, yung pagbabago ng panahon. Kanina, sobrang hangin, tapos biglang nawala yung hangin, biglang uminit, tapos biglang naging normal. So, para sa akin, ito yung pinakamagandang time na investigation natin kasi walang masyadong hangin at walang masyadong pagbabago ng panahon. So, napipil ko naman na mamaya mararamdaman natin yan. Pero walang tatakbo. Walang tatakbo. Walang tatakbo. Magandang gabi. May kasama pa kami ngayon dito. Ako si Mau De Exis. Kasama ko dito si Shaman Tope at si Aya Goes the Hour at si Catalina TV. Okay lang ba na nandito kami ngayon? Kahit 2 ilaw lang. Try mo, ayan. Try mo. Pagkatapos namin mag-investigate dito sa baba, ay umakyat din kami sa itaas. At dito ay napagkasunduan naming kumuha muna ng picture. Pero ito ang nangyari. Pansinin ninyong mabuti ha. Kapansin-pansin ang pagbabago ng aking mata dito sa pang-apat na kuha. Hindi rin natin ma-explain kung paano nangyari yun. Kinilabutan talaga kami. Habit ko lang. Nagmang ang habit. Uy, tara na. Charis. Puti mo. Uy, ba't ganun? Wait lang. Huwag kayong tatakbo. Huwag kayong tatakbo, grabe. Binigyan sana yung camera. Timaw na ka na. Walang tatakbo. Oh. Dandan lang. Walang tatakbo ah. Relax lang, relax lang. Relax lang. Ba't ganun? Sa'yo pa talaga? Patingin mo. Guys, grabe guys. Ba't ganun? Nag-picture kasi kami. Nag-picture kami guys. Pero tingnan nyo naman. Kasi kung titingnan mo, Tingnan nyo. normal niyo. Normal naman Baka yun. naman reflection naman sa lamin. Hindi ah. Di sana pati yung sa Iba akin. yung flash eh. Iba yung pagkakaano. Kita yung mata ang tapang pa. Ang tapang. Baka dumigat ka.
Kuya, may ganyan bang dila? Tingnan mo nga. Kuya, tingnan mo. Parang may Ano? tao ko na. Ano? Ba't ganun? Kulay gray. Yung mata niya. Ano ba yan, kuya? Tingnan mo naman. Parang may pumatong. Ang ganun. Ginabot. Ano? Yan na. Ate, yan na. Oh. May pumatong na mata. Hindi sa akin yan. Kuya. Ano? Ayun, oh. Kulay gray. Oh, tatlo po ba? Ang lalaki ulo Ang ko. pangit eh. Grabe. Ayan mo muna. I-close mo. Game, dito na tayo sa gitna. Napagsiran ko ulit kaya? At ito na nga ang naging hudyat sa amin upang tuluyan ng lisanin ang lugar na ito. Halina at sumama na sa pagtuklas ng mga kakaiba. Sa mga abandonadong lugar, siguradong kayo ay mamamangha kung paano ang mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ay makikita.